Hello Leo, ito na uli yung reading mo for this week. Check natin ano yung mga energies na meron. Mga ganap, mga messages, or dapat mong i-expect. I'm Purple Teen. Sa mga bago, don't forget to subscribe, like, follow. At kung matagal ka na, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, pag-aabang ng readings. Don't forget to like or share this reading na rin. Malaking tulong po yung mga nagpapadala ng star super thanks, mga nag-share ng reading, yung mga hindi nag-skip ng ads. Thank you din sa mga nag-join na membership subscription at mga nag-avail ng private reading ko. Speaking ng private reading, tingnan nyo na lang po yung mga nakasulat sa description. For your overall energy, you have the energy is gaining momentum. The area ng unexpected, you have a time to give rather than take. Outcome mo is bring love into this situation. Uy, parang nakikita ko na. Ano yung dapat gawin? Ano yung ina-advise sa'yo ng baraha? Okay. Okay, hindi naman masama yung iyong outcome, which is love pa rin ang mananaig dito sa sitwasyon. Kasi ang pinaka-sitwasyon mo, the energy is gaining momentum. So, ano man itong ginagawa mo, sitwasyon na to, nakikita ko yung progress eh. Nakikita ko na nagiging mabilis ng mabilis or nalalapit na sa pinaka-outcome. Ayan no, the energy is gaining momentum. Whatever energy yung pinag-uusapan dito, may kinalaman man to sa career mo, sa relationship mo, etc. etc. Leo. Ang nakikita ko lang is, kumbaga bumibilis na ng bumibilis or, alam mo yun, nakikita mo na yung progress. Nagkakakulay na, kumbaga yung coloring book dati black and white. Aba ngayon, nakikita mo, nagkakabuhay na, nagkaka-form, nagkakakulay na, no? Okay. Whatever yung momentum na tinutukoy na yan, at this time, sa sitwasyon mo, ikaw ang nakakaalam niyan. By the way, hindi po ako psychic or anything, at hindi ko po kontrolado kung yung mga nasasagap ng cards dito sa reading na to ay past, present, or future energies. Ako ay taga-basa lamang. Okay? So, pagdating sa area ng what to expect, the unexpected, the time to give rather than take. Tapos, sa pinaka-outcome mo naman, bring love into the situation. Alam mo, nakikita ko dito, Leo, it's not the time para ikaw ay magmatigas or bigyang diin kung sino ba yung nagkulang, nagkamali. Mas maganda kung paiiralin mo yung pagiging mapagpakumbabang loob mo or kung sino man yung mas nakakaunawa dito sa sitwasyon na to, siya yung dapat mag-give. Oo, magparaya na lang. Oo. At the end of the day, mas matimbang pa rin yung pagmamahal. Yun pa rin yung nakikita kong outcome dito na dapat yun ang pagbasihan. Okay? Namahal mo tong mga tao na to or kung sino man to, love life man to, pamilya ang pinag-uusapan, no? Hindi na importante kung sino yung nauna, kung sino yung dapat manalo, yung nasa tamang lugar dito. Importante dito is mahal ninyo. Mahal ninyo itong tao na to, mga tao na to, mahal niya kayo. Nagmamahalan kayo, paiiralin ninyo is hindi pride kundi pagmamahal. Masusolve at masusolve yung conflict kung yun ang isasaalang-alang dito sa sitwasyon na to. By the way, this is just a suggestion ng mga cards sa'yo, Leo. Hindi fino-force sa'yo ito or anything. Bahala ka. Discretion mo yan, decision mo yan sa buhay mo. Pero dahil ina-anticipate ko, i-expect ko na dahil nanonood ka ng mga ganitong reading, somehow, naghahanap ka ng answer from the cards. Which is, by the way, ba't pa nga ba kayo nanonood dito kung hindi rin naman kayo naniniwala or interesado?
Okay, pero ang sinasabi ko lang dito, ano to naman yung mga lumalabas sa cards, ikaw pa rin naman ang masusunod sa buhay mo eh. Ikaw pa rin naman ang magdi-decide. Nandito lang yung cards para paghugutan natin ng insight. Okay? Hindi ko sinasabing magbase kayo lahat ng kilos nyo dito. Lahat ng decision nyo, hindi. Ito yung mga energies na pagbabasihan natin, di ba? Na pwede nating gawing guide. So, yun na nga. Mas more on outward yung energy mo eh. No? So, siguro hindi mo ini-expect na ikaw yung magbibigay dito. Kasi you'd rather give than take. Yun yung lumilitaw dito eh. Sa unexpected eh. So, siguro wala sa vocabulary mo, wala sa imagination mo na, oy, ako yung magigiveaway dito pero ikaw eh. Mukhang ikaw talaga yung magigiveaway dito. Okay, ikaw yung magbibigay. Okay? Tsaka itong sitwasyon na to needs love. Rather than anything else. Yun lang talaga yung kailangan dito para mag-meet kayo ng mga tao na to or kung sino man tong tao na to nakadil mo pagdating dito sa sitwasyon na to. Yun at yun pa rin yung pagbabasihan. Pagmamahal pa rin ang hinihingi ng sitwasyon. Okay? So, hindi ko alam kung na-explain ko ng maayos yon. I hope na-explain ko siya ng maayos. Diba? At the end of the day, kung matutsugi rin tayo, tatanda tayo, ano ba importante sa buhay natin? Material ba? Oo. Lahat ng bagay, may ikot, kailangan mo ng pera. Pero aminin natin na yung mga kayamanan sa buhay, hindi talaga siya pera. Malalim to. Pero at the end of the day, kahit gaano ka ka-successful, sa dapit hapon ng buhay mo, hahanapin mo pa rin paano ka namuhay. Naging masaya ka ba? Nakaranas ka ba ng pagmamahal? Which is yung tinutukoy sa'yo dito. Rather, this is a weekly reading. Pero, alam mo yun, yung power ng love, andun eh. Napaka-importante niya. At yung, sabi nga nila eh, mas masaya yung mga taong nagbibigay kaysa yung mga taong nagre-receive. Which is yun din yung card mo dito sa gitna. Na hindi mo in-expect na ganun yung, na ganun. Diba? This is a card ng reflection para sa akin. Na may mga marirealize ka this week na okay, ito pala yung mas mahalaga. Mahalaga pa rin yung love kaysa sa ganito. Di na importante kung sino yung yung tama. Di ba? O yun. Yun yung pagmahal natin talaga, hindi natin binibilang yung mga ginagawa natin para dun sa tao na yun. At minsan kahit na alam natin na tayo, kung sino man yung nasa tamang lugar, mas pairalin pa rin natin yung pagmamahal. Minsan ganun. Pero lang, kung talaga ikaw yung matigas na tao na, alam mo yun, kahit anong mangyari, pairalin mo yung tama-mali, hindi mo naiintindihin yung love. Meron din kasing mga ganun eh. Okay? So, iba-iba tayo. Bahala na rin po kayong tumukoy kung yung mga binabanggit ba na energy ng cards dito energy mo o energy ni person mo pagdating sa love reading, ha? So, meron din ditong house cards, stork, rider, fish, snake. So, love life mo, you have dragonfly, boat, engagement ring, and karmic relationship. Tignan natin yung tarot cards mo. So, tarot cards mo, you have 9 of swords, hermit, hindi magician. 10 of cups, Knight of Pentacles. At the bottom of the deck, you have 2 swords. So, yung mga signs na lumilitaw sa mga cards, pwedeng may Virgo energy, Aquarius,
Ang lakas ng Virgo. Oh, kasi hermit si Virgo yan eh. May Virgo rin dito. Pwedeng may air. Aquarius, pagdating sa air sign. Pwede rin may water or earth. Okay, may mga ganap sa bahay or may mga importanteng matters na related sa bahay, sa family. Wow, there is warmth, security, privacy, comfort. So maganda naman in terms pagdating sa pamilya. Nandyan yung secured ang iyong pamilya pagdating sa emotional or material needs. No, both of those are met na ipoprovide mo or natatamasa ninyo yun. So, nakikita ko naman na masaya kayo as a family. Nagmamahala na yan, may warmth, may support sa isa't isa. Nagtutulungan. Okay? So, overall comfortable pagdating sa home. Sa family. Secured. Okay? We also have Stork and Rider, which is 2 cards na nag-i-indicate ng movement, changes, travel. So baka may pagta-travel this week, expect mo na rin na may mga pagbabago sa schedules or pagbabago sa sitwasyon, no? Kasi andyan yung Stork at saka Rider. Oh, definitely may pagbabago pero hindi mapuputol yung movement, hindi mapuputol yung progress. Yun naman na maganda at sinusundan yan ng fish card mo, which is maganda, successful transactions. So kung may mga kausap ka, negosyo, ka-deal mo, clients, may kinalaman sa sales, sa pera, all will be well. Maganda yung mga magiging usapan ninyo rito, successful yung resulta. Okay? Yung iba sa inyo dito may new beginnings. Oh. Merong element dito ng lilipat sa ibang lugar, basta may paglilipat, hindi ko alam ito ay lilipat ka ba ng tirahan, lilipat ka ba ng company. Kasi andun yung pag-a-adjust, nandun yung movement, nandun yung mga proseso, yung transitioning. Andyan yung kailangan maging flexible ka, lalo na sa mga transportation, baka syempre mag-iiba yung lugar eh. So dun pa lang mag-iiba yung ruta mo, mag-iiba rin yung preparasyon mo. Halimbawa 2 hours ka nagpe-prepare ngayon, lumipat ka sa mas malayo. So allot ka ngayon ng karagdagang oras para sa pagbabiyahe. Example lang yun, no? So, marami. Or halimbawa, dati, nakakapag-drive ka, or ngayon, nagko-commute ka na lang. Basta merong something na may kinalaman sa sasakyan, sa pagbabiyahe, sa pag-a-adjust, sa paglipat sa ibang lugar. Okay? Pero nakikita ko dito, money is coming to you kasi ito ay pinaghirapan mo, pinagsipagan mo, andyan yung maganda yung sales, may tutubuhin ka rito. Tutubuhin guys, wasok sa isip ko yung hampasin ng tubo, no? Yung, sabihin, may magigain ka rito eh. Pera man to, experience o ano man, hindi yung tutubuhin na kakawin ng tubo. Iba pasok sa isip ko. Meron ka magigain. Okay, yun yun. Yun yung tinutukoy ko na tutubuhin, Leo. Mali kasi yung word ko eh. Ayan pa nga, wealth, abundance. So, maganda. Kung negosyo yan, sabihin, tuloy-tuloy this week or marami kang mabebentahan, marami kang makuklose na deal sa mga clients mo. Maganda, successful overall. Kaya lang, mag-ingat ka kasi may traidor, may ahas, no? May hindi mapagkakatiwalaang energy, merong temptation para sa iba. Ayan, may nangaakit dito, may hindi magandang balak kung sino man to. Oh, may cheating eh, may cheating, may deception, seduction. So alam na. Pagdating naman sa love life mo, dear, ito yung dragonfly. Ay!
So, merong energy dito binabanggit na pwedeng karmic itong relationship ninyo nitong person na to. Merong mabibigyan ng clarity dito or merong something na marireveal about your person. Pero more on maliliwanagan eh. Maliliwanagan ka or maliliwanagan siya or hindi ko alam kung pareho ba kayong maliliwanagan. Basta merong something na malalaman, marireveal, maliliwanagan about this connection. Pero magdulot man yan ng pain or discomfort sa inyo is mareresolve naman yung problema eh. Magkakaroon pa rin ng healing and magagandang changes pagdating sa connection ninyo. Ayan o. So, finally, you are getting what you deserve, Leo. Ayan o, receiving what you need in this connection kung bago man tong person na to. Kung bago tong person na to, ibig sabihin lang yan na you are in a better relationship compared dun sa last. Pero, if this is an ending, or kung meron kang gustong masolve na mga issues sa inyo ng person mo, pwedeng magkakaroon na ng closure kasi nga, ayan, magkakaroon na ng healing, acceptance para dun sa iba sa inyo, magkakaroon na ng maliliwanagan kayo pareho. Pero yung ibang relationship dito is nagle-level up kasi nakikita ko dito merong engagement, commitment. So, single ka, ito ay indikasyon ng pagpasok sa isang relationship na magtatagal, na maaaring mauwi sa engagement. At kung magjowa na kayo sa ngayon, ibig sabihin lang na lumilevel up yung connection ninyo, like aaloking ka na niya ng kasal, no? Or engagement. Ayan na nga, ito yung sinasabi ko, pwedeng karmic ito. Bago man tong person mo, o matagal na, may mga aral na matututunan kayo sa isa't isa. Part yan ng ninyo eh, ng kumbaga, destined na magtagpo kayo neto to learn these lessons na tinutukoy dito sa inyong karmic relationship. Talagang destined na darating siya sa buhay mo, makilala mo siya para turuan ka ng ganitong lesson and vice versa, ganun ka rin sa kanya. Yun yung purpose ninyo. Bakit kayo pinag-meet na itong tao na to? Okay? Is to teach each other kung ano man tong lesson na dapat ninyong matutunan. Yun yung role niya sa buhay mo. So, matatapos na yung mga pinoproblema mo, Leo, finally. Yung mga nagpapastress sa'yo, mag-e-end na yan this week. No more stress, no more sleepless nights, no more worrying. Diba? Laking ginhawa sa'yo nito. Ito na nga yung kaliwanagan na sinasabi ko, yung sulo ni Hermit card. This is also a sign na you are divinely guided or pwedeng ikaw yung mag-shed ng light about this situation basta. Whether it's you or anyone, anything na magbibigay ng kaliwanagan about this situation, expect mo na magiging clear na yung mga bagay-bagay this week. This is also a card ng spiritual leveling up eh. Kung ako tatanungin eh, parang nagkakaroon ng transformation within you, Leo. I don't know, pero merong something sa kaloob-looban mo na magigising. Yun yung nafe-feel ko from this card. It could also mean a period of retreat wherein gusto mo munang dumistansya sa lahat, whether mga tao yan, trabaho, etc. Para hanapin itong bagay na to, which is yun yung bagay na matutuklosan mo na sinasabi ko sa'yo.
Okay? Meron something na ma-unlock, ma-realize ka, and ito ay also a sign ng maturity. So, whether ikaw or your person you're dealing with, mas ma-feel mo na, aba, lumilevel up tong tao na to, mas matured na siya ngayon. No? And next card is Ten of Cups, which is the happily ever after card. This is a sign ng happy family, which is also indicated dito sa isang card mo, house. So, all will be well pagdating sa home front. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo when it comes to family, sa bahay. Merong something din na, this is emotional fulfillment, by the way. It could be material na na-achieve mo, nagawa mo, natupad mo para sa family mo, pero magbibigay ng so much happiness for you, na yun yung parang naging daan para ikaw ay maging emotionally fulfilled. So, this is a sign ng masayang pamilya buo. Okay? And for your final tarot card, you have the Knight of Pentacles. This is a person who works slow, pero this person is determined, kung ako tatanungin, na mabagal siyang kumilos, mabagal siyang magtrabaho, pero reliable siya. So, whether this is your energy or energy ng person na nakaka-deal mo, ito yung person na hindi mo siya mamamadali, actually. Or mabagal talaga siyang kumilos. Pero if this is about progress, ang importante dito, hindi naman importante yung pagiging mabilis. Ang importante yung pagiging dedicated dun sa ginagawa mo. As long as nakakommit ka dun, as long as may progress. Okay, yun naman na importante. Iba nga, bilis nga, nagmamadali nga, wala naman natapos, di ba? So, kung ako pa rin, yung consistency pa rin yung importante, yung pagiging solid kahit na mabagal yung progress. Which is an indication nitong card na to. And, if there is, kung naghanap ka ng sign about progress, oo, meron pero mabagal. This will take time, kung ano man tong bagay na tinutukoy na to. And, use your intuition with the Two of Swords. Maaaring may mga bagay na hindi ka nakikita pero pwede mo naman pakiramdaman eh. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies for you, Leo. Kung nagustuhan mo, don't forget to leave a like there, pa-comment na rin, pa-share na rin tong reading na to. Malaking tulong yan. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal